The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Eto na nga mga kapatid, sa oras po na 8:41, Pastor Jeff Eliscopides, good morning! Uy, bisperas na ng Miyerkules. Yes, bisperas na. Konti na lang, Cha. Konting Magbe-biyernes na. kembot na lang, Pastor. Eto na, inaabangan ka pa rin ng mga kapatid natin na nag-aabang sa magandang balitang hatid ni Pastor Jeff. Sige, Pastor, the floor is yours. Well, Cha at Ted, pinag-uusapan natin ang biblical perspective about work o yung trabaho natin. Mahalaga pong tama yung pananaw kasi po madalas nagtatrabaho tayo, number one, para may provision. And okay po yan. Alam nga namang wala kang sweldo, pro bono. Kailangan po natin ng provision para tayo magtrabaho. Yung kabilang partido naman po, either employer mo or kung businessman ka, yung mga kliyente mo, naghanap naman na dapat tumbasan mo ng proficiency. Sa Tagalog po, yung kagalingan na ino-offer mo. So kung nagtatrabaho kang accountant, galingan mo bilang accountant kasi darating yung provision. In fact, pag hindi ka na proficient, hindi ka magaling, wala ka na sweldo. Pag hindi ka magaling na announcer or DJ or commentator, malamang walang kumuha sa'yo. So kumbaga, yan po yung dalawang mahalagang ingredients na pananaw natin ay mahalaga. Galingan mo, may sweldo ka. Pero alam nyo po, kung yan lang po yung dalawang ingredients, baka hindi po tayo totally masatisfy sa work. Kung puro pera, magiging greedy ka. Kung sobrang galing mo, yayabang ka naman, ikaw pinakatanyag, pinakamagaling, and then you'll look down on others. Paano po mababalance to? Kailangan po na isa pang letter P, which is purpose. Purpose. Okay, may provision, may proficiency ka, pero para sa purpose. At kahapon po sinabi natin, ang trabaho mo ay divine calling yan. As long as it's moral, as long as it is legal, okay, sa mata ng tao, mata ng Diyos, tama yan. Yan po ay divine calling. Ano pa po nakaakibat pag sinabi natin galing to sa Diyos? Sabi sa Kawikaan 21:3, ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandog. Ano po ibig sabihin na to? Yun daw pong trabaho natin, okay, mahalaga po yan. Ibig sabihin po, hindi dapat yan isaalang-alang na basta kumita, kahit na hindi makatarungan at hindi ka lugod-lugod. Iba naman po, binabawi, tumulong ka lang sa simbahan, tumulong ka sa lingkod na simbahan, magsakripisyo ka, yung paghahandog, bawi na yan. So kumbaga, nandaya ka sa tax, nag-donate ka naman sa simbahan mo, balance na yan. So tingin nyo po ba, no, excuse the term, maloloko ba natin ang Diyos? The Lord looks at the heart. Kung paano po natin kinita yung pera ay mas mahalaga kesa sa ano ba isasakripisyo mo para sa Diyos. Ang term po na matuwid, yan po'y tama ang pagkuha mo at pagkita mo, matuwid, moral at legal na pamamaraan at makatarungan. Wala kang dinispalkon tao, wala kang binalagoong na tao, binayaran mo yung pag-ibig, SSS at kung ano man ang tama sa tao. Okay? Kumbaga, just ka, makatarungan ka. Hindi yung kumita ka, ang dami namang nahirapan. May negosyo ka, ang dami mo naman nasagasaan. Kumita ka na malaki, sinira mo naman yung kalikasan. So, dapat po makatarungan. So again, gusto ko lang po kayong encourage. Yes, mahalaga tayong kumita. Mahalaga provision. Yes, galingan mo sa trabaho mo. Be the best. Okay? Pero pangatlo, ano ba yung purpose? Again, sinabi ko kapon, in everything you do it all for the glory of God. Lahat daw po ng gagawin natin ay sa ikalwalwalhati ng Diyos natin. Kawikaan 21:3. Ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kesa sa paghahandog. Panginoon, salamat po dahil you're not looking for sacrifice. You're looking for our hearts. Yung tamang puso sa likod ng aming pagsasakripisyo, yung Lord na tinitingnan mo. Kaya Panginoon, tulungan nyo kami maitama yung pagiging religyoso namin minsan. Basta pala simba, okay na. Pag simba rito, gagawa illegal sa Lunes. Lord, itama niyo po yung mga puso ng mga taong palasimba, pero puro illegal at immoral ang ginagawa. Lord, hindi ka tumitingin sa sakripisyo na napagod kami magsimba, nag-donate kami sa simbahan, yung iba nagpatayo pa ng simbahan. Pero Lord, hindi yun ang hinahabol mo sa amin. Ang habol mo sa amin ay ang aming puso, yung worship namin. Kaya Panginoon, patawarin niyo kami kung puro kami panlabas. Kitang-kita sa Facebook, sa YouTube, religyoso kami, may sakripisyo, pero ang puso namin bulok.
Lord, patawarin niyo po kami. Lord, alam namin na ikaw ay nakatingin sa puso na busilak, makatarungan, may hustisya, at hindi doon sa pagsasakripisyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, Lord, salamat po muli sa napakagandang mensahe today sa The Daily Bread. Lord, thank you po sa araw na ito sa pakikinig sa mensaheng nagpapagising po sa aming lahat. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Lagi niyo po siyang gagabayan sa kanyang pagmimisyon. Mahal na Panginoon, kami po'y bigyan niyo lagi ng focus sa aming pong adhikain at purpose sa aming mission. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Salamat muli, Brad, sa magandang paalaala. Thank you so much. Bukas, ang biyahe mo ay Nueva Ecija. Alright. At si Chacha Yes, daw Oy, ay teka, ano? Sasama na naman ako. Hindi. Nagsasabi ka lang na Pag-leave ka naman, Cha. Kaya nga, lahat kayo parang gusto nyo ako mag-live eh. Oh, Excited po ako. hindi kaya. Namimiss kaya namin dito pag wala ka. Parang hindi yan ang sinasabi mo Iba, pag iba. wala ako, Hindi. Iba yung sinusumbong ni Pastor sa akin. Hello? Sige. So, Brad, Yung daw, Cha, maternal leave. Parang gusto ni Ted, Hindi nga eternal. eternal lang gustong mangyari. eternal leave. Para namang... Ito nga, Pastor, tinatanong na, birthday mo next month, hindi ka magli-leave. Oy, pero hindi, andito po tayo. Kagaya ni Pastor na wala ring absent sa programa. Bukas nasa Nueva Ecija ka, Pastor? Yes, 7:30 yung start. So hopefully, by that time, tapos na tayo. So tingnan natin. Malakas naman signal. I did that nung nandun na ako eh. Pero over the phone lang. Tingnan natin bukas. Oh, Maganda yan. sige. Sige, basta Pastor, ang ating naman programa ay hanggang alas 10 na umaga. Kung sakasakali, kami ang mag-a-adjust sa iyo. Importante, Yes. maihatid mo ang magandang balita sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa pupuntahan mong lugar sa Nueva Ecija. Amen. Yes. Excited na po ako mga taga Central Luzon State University. Yung baccalaureate po natin tomorrow morning. Magkita-kita po tayo. Ang aking ninang Cory Nepomuceno, thank you so much for tuning in. I have to go, Ted, Cha. Ito po yung Daily Bread, your daily dose of inspiration. Thank you, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.